Hello guys! Welcome back to another video. And sa video na ito guys, i-share ko sa inyo yung naging experience ko about my first ever credit card from East West Bank. I-share ko sa inyo guys how I got this credit card na hindi po ako nag-apply guys. And nagulat ako guys and hindi ako nag-submit talaga ng mga requirements kasi nga naman hindi ako nag-apply. So I was wondering talaga guys about the legitimacy nga ng East West credit card na to. And guys, i-share ko sa inyo yung full experience ko dito. Sabi ko nga sa inyo, this is my first ever credit card na talagang nahawakan ko siya. Kasi kadalasan naman na meron tayo as our credit card is yung mga virtual credit card. So ito talaga guys is new to me kasi nga this is from the bank mismo na pinadala talaga sa akin. Last October 9 guys, I received an email from East West na nag-inform sila sa akin na na-approve nga daw yung aking credit card application. So doon pa lang guys, nag-wonder na ako why I was approved kasi hindi naman ako nag-apply. Hindi ako nag-attempt mag-apply and never pumasok sa isip ko mag-apply. Pero guys, for your information, I'm a client of East West Bank. Meron po akong savings account sa East West Bank guys, 3 years na. And hanggang ngayon guys, ginagamit ko pa din si East West Bank as my savings account and mga deposits, ganyan, as a depositor, ganyan. Pero hindi naman malalaki yung mga din-deposit ko doon. Pang ganun lang siya, savings account lang talaga yung purpose ko doon. So for you to have an idea lang ha kung bakit ako nagkaroon ng or bakit ako may offer ng East West credit card. Back to it sa email. So medyo na-alarm din ako kasi syempre bakit ako magkakaroon ng credit card, hindi naman ako nag-apply, diba? So sabi pa niya doon guys sa emails kung hindi ko daw ginagawa yon or hindi daw ako nag-apply or what, mga somehow like that guys is kung makikita niyo dyan guys. So meron silang bibigay na link dyan guys, parang mag-i-email ako dyan or magre-respond ako dyan guys about that doing na hindi naman ako nag-apply. But I did that guys. Syempre initial reaction ko yon na bakit meron akong ganito or ano ba to, scam ba to? Yun talagang pumapasok sa isip ko guys kasi hindi naman ako nag-apply. I never visit their website to apply that credit card or their branch to apply that credit card. Ang initial reaction ko, so umapila ako. So, nag-email ako sa kanila like that. Then sinabi ko lahat-lahat, hindi ako nag-apply, I never ganyan-ganyan. Bakit inaano yung info ko? Kasi syempre it involves your information kasi hindi ka naman nakakapag-apply sa mga ganyan pag wala yung complete information about your personal details. So umapila talaga ako, then nag-send ako ng email. Then nag-email back din sila sa akin guys. But hindi naman agad-agad ha, hindi real time yung email back nila sa akin. But nag-email sila, I thought it was parang the day after that email. So nag-email sila guys, ayan, yun yung email nila sa akin. Parang sinasabi nila guys na galing daw sa branch yung application. So parang lumalabas guys na kung saan ako nag-create ng savings account branch near me, sila yung nag-apply for me. Ganun yung lumalabas dyan sa email. Kaya guys, I decided guys na pumunta ng that day then i-visit nga yung East West branch near me which I create my savings account there. Ganyan. Pumunta ako kasi malapit lang naman sa amin. Tanong ako of course sa staff nila doon or sa mga customer service nila doon. Nagtanong talaga ako syempre about my concern regarding that. So inisikaso naman nila ako guys and in-explain nila na ganun daw po talaga kapag depositor ka ni East West or meron kang account ni East West, sila yung mag-o-offer sa'yo ng pusa na kahit hindi ikaw mismo yung mag-apply. But it's up, sabi niya, but it's up to me naman daw kung i-activate ko yung credit card or i-accept ko. So yun yung sinasabi nila. Yung activity na ginagawa nila or mag-apply ng credit card is hindi ko nga ginagawa yon on my behalf, sila yung gumagawa nun kasi nakita nga nila yung record ko is malinis naman yung record ko sa kanila. Hindi ako nangutang sa kanila. Wala naman akong mga kautangan talaga sa kanila. Wala akong atraso sa kanila. Kaya maganda daw yung record ko. So, na-twist yung aking mindset, guys. So, sabi ko sa sarili ko, why don't I try this credit card? So, titingnan ko lang kung ano bang ganap dito. Kung hindi ko naman siya magagamit, o di hindi ko i-activate. At least, alam mo yun, I tried. Kasi never ko kasing na-experience pa tong credit card na ito. So, sige, go natin to. Doon sa branch, guys, pinatawag nila ako sa mismong pinaka-main customer service ng East West. Nadadaan tayo sa parang telephone nila. So yun, pinakausap ako guys doon sa representative doon and parang inalam yung mga details ko and kino-confirm and kung may tanong ako, yun, nagtanong ako about my inquiries. Then kung i-go ko daw ba yung credit card, sabi ko sa kanila, yes, I will go for it. Kasi akala ko kasi nung una is na-scam ako or scam tong ganung ganap. Then I go for it guys.
Yan guys, sabi sa akin, pwede daw akong tumawag sa customer service landline nila, follow up the status of that credit card. So, hindi kasi guys, hindi ko alam kung ako lang. Pero napakahirap talaga kontakin na customer service ni East West. Grabe yung traffic ng calls nila siguro. So, ganun. Ang hirap nila kontakin kahit anong oras. Ang hirap. Ginawa ko guys is nag-email ako sa kanila about my status ng credit card. Then, they email back to me. So, yan yung sinabi nila guys na within 7 to 10 banking days daw from the date of approval. So, October 9, di ba, na-approve siya. So, mag-wait ako ng 7 to 10 banking days na ma-deliver sa akin yung aking credit card mismo. Hapon lang guys, finally dumating siya. Dumating yung aking credit card. So, dun ko guys napagtanto na legit pala talaga na credit card yung dumating sa akin. So, hindi ako na-scam kasi hindi pa rin ako makapaniwala kasi guys Yun nga, I opened it. Then I opened it guys. Hindi ko kasi alam guys kung anong uring credit card yung pinadala nila sa akin kasi hindi naman nila ini-state or hindi naman nila sinabi, hindi naman nila na-mention kung ano yung offer nila sa akin na credit card. Yan nga, nakita ko agad yung name ko. So, legit na ako yun. And I opened it guys. Siyempre, dahan-dahan pa tayo kasi first time nga nating makapag-open ng credit card. Then, kinako na yung card. Then, I got it. Tapos, tinignan ko, wala namang nakalagay kung anong uring credit card. Ito yung plain lang siya. So, ito nga siya guys. Ganitong uri siya ng credit card ang pinadala sa akin. So, naka-Mastercard na rin siya. But wala siyang dito guys, yung parang label. Kasi kadalasan kasi sa credit card may label. So, ito plain lang siya. So, I found out dun sa website nila. Yung ganitong credit card pala guys, is ito yung beginner credit card sa mga new pa lang, new user ng credit card. And, tinatawag to guys na East West Privilege Credit Card. So, yun yung tawag sa kanya. And guys, ang limit niya ay 20,000 pesos. So, dahil bago pa lang ako sa ganito, and parang ito yung entrance nila sa mga new user ng credit card. Itong uri ng credit card, yung ganito sa East West is 20,000 po yung credit limit nila. So, ang cash advance limit nila is 10,000 pesos. So, guys, 50% ng credit limit pala is pwede siyang i-withdraw as cash. So, nakalagay doon guys sa manual nila na pwede pala siyang, akala ko kasi pag credit card is kaskas lang, swipe lang, credit card talaga. So, pwede pala siya guys i-cash. Ang credit limit ko is 20,000. So, 10,000 nun is pwede siyang i-cash. Ganun guys. So, yun yung offer nila sa akin. So, it's not the credit card that you think na kadalasan kasi sa East West credit card. Kasi ang daming uri ng credit card ng East West Ang lalaki ng higher amount. So, syempre dahil beginner pa lang ako or new user pa lang ako. So, ito yung na-offer nila sa akin which is I don't expect naman. Then guys, naka-instruct na rin pala dito guys sa envelope ng East West na pinadala nga nila sa akin is nandito na rin on how to activate. Para may idea kayo to activate, so meron silang instruction guys kung gusto mong mag-activate through text message, through email, or through call. So meron silang instruction doon on how. Hindi ko na rin pwede yun i-share sa inyo kasi napaka-basic lang naman guys, para ka lang din naman nagpa-activate ng savings account card. Hindi mo na kailangan pumunta sa ATM machine to activate it. Parang meron silang specific instruction. Hindi ko alam kung per individual yon, iba-iba siguro kasi iba sa website ina-activate. So, yung sa akin hindi. So, sa akin walang instruction na ganon. Ganon lang siya guys. And finally, meron na akong credit card. Hindi ko kasi alam guys kung gagamitin ko siya. Anyways guys, 3% pala yung monthly interest niya kapag ginamit natin siya. Yung parang annual fee niya, card membership fee niya is 1,500 pesos. Sabi nila guys, na-waive naman daw yon kapag tinawag daw doon sa customer service or meron daw minimum amount to use para daw ma-waive yung credit card membership fee or yung annual fee nila. So, let's see. I-update ko kayo guys kung paano ko magagamit to kasi hindi ko pa alam guys paano gamitin to kasi kadalasan ako nagbabayad kasi GCash card, yung mga ganun, Union Bank, ganyan. So, East West, hindi ko pa na-try about credit card nila, kung paano to kaskasin. 20,000 is just big amount na rin siya. Alam niyo, big amount na rin naman yun. Hindi rin siya basta-basta. So, kung beginner ka, may offer ka na ganun, guys. Privilege din siya. So, marami naman siya specification. Meron din siyang mga reward points upon using it. Meron siyang iba't ibang specification, guys. But, alam niyo ba, masaya ako kasi hindi ko akalain na dumating tayo sa punto na, alam niyo, takot kasi ako, guys, magkaroon ng mga credit cards na yan. Takot talaga ako. Kaya, hindi talaga ako
ako nag-a-apply. So, gladly naman, meron offer si East West sa akin. Hindi ko alam kung paano to gamitin, but I will explore this in a responsible way. So, sabi ko sa inyo, utang pa din to. Spend wisely pa din tayo. So, kung gagamitin ko kasi to guys, my main purpose is to have a higher limit na magagamit ko for the future. Kasi this is my first ever utang na ma-avail ko sa East West Bank. So, alam niyo naman ang bank guys, is kapag maganda ang record mo sa pagbabayad or good payer ka, madami guys opportunity na pwede mong ma-unlock. Like, pwede kang mabigyan ng higher loan, higher credit limit, mabigyan ka ng mga personal loan or home loan, auto loan. So, yun yung ina-after ko guys. But, syempre, spend wisely pa din. But, let me update you na lang guys sa mga susunod na ganap ko dito guys sa credit card ko. Syempre, first time ko nga to and i-share ko sa inyo guys yung experience ko and mga ganaps ko dito sa credit card ni East West. So, yun lamang guys. I hope may natutunan kayo sa video and I hope guys nakatulong tong video sa inyo. And kung nagustuhan niyo yung video guys, please don't forget to like, share, and subscribe. And click nyo guys yung bell button para update kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Guys, thank you for watching this video. Bye!